Tara sa Australia! Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Hi mga kabayan, mga ka-student visa na nasa Australia, sa mga nasa Pilipinas po at saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayong mga kabayan, mga ka-student visa? It's a brand new week. Let's have a positive week ahead. So bali ngayong araw, mag-video naman ako regarding sa mga comments ninyo na nababasa ko sa aking YouTube channel na hindi talaga ako makapag-reply. I'm so sorry. Pero ngayon, hopefully, ay makapag-comment ako or makasagot ako or makapagbigay ng additional information sa mga katanungan ninyo or go through natin ang frequently asked question or FAQs. Hopefully, magkaroon ng part 2 nito kasi medyo mahaba. Nag-aantay na lang kasi ako ng oras para sa bus time schedule. So, mag-vlog muna tayo. Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Ayun, so hawak ko yung cellphone ng anak ko para i-go through natin. So, ito yung isa sa video ko, yung sulit ba ang mag-aral sa Australia. So, unahin natin si at Smiling Mind Positivity. Wow, di ba? Kakatuwa yung kanyang username. Ang sabi niya, amazing story po. Keep it coming. I am very interested in your journey and all the best to your future success. I'm in Melbourne. I work here as a nurse since 1996. Hard work and perseverance always pays off. Thank you so much po sa inyong encouraging words. Actually, ito yung nakakapag-motivate sa akin para mag-vlog. As you all know, or sa mga baguhan po dito sa aking video, nag-start po akong mag-vlog para ma-document ko yung personal experiences namin dito sa Australia. Kasi naniniwala ako na hindi po mabubura ang YouTube. So, balang araw, as long as healthy tayo, is mabalikan natin itong ating mga video. Pero ngayon ay after na mag-video ako, nakakatanggap ako ng mga emails or katanungan. So, parang I think it's a pay forward din. So, previously, madaming mga tao or naging instrument ni Lord para ma-bless kami while nandito po kami sa Australia, at I hope itong aking munting YouTube channel ay makapagbigay po ng mga munting information na makakatulong po sa lalo na sa mga nagpaplano ring mag-international student dito sa Australia. So, ang goal ko na ngayon is, aside sa mag-share ng aking or ma-document ang aking personal experiences, ay hopefully may ma-share po akong mga information na maaari pong makatulong sa iba. So, thank you at Smiling Mind Positivity. So, yun. Then, number 2. Hi, ma'am. Talagang ma'am, ano. I want to ask Anna's opinion. What is the best course to take as Pinoy international student in Australia for someone like me with bachelor's degree in business management and a decade of experience as senior financial analyst in the Philippines? So, yun po yung tanong niya. So, ako, personally, sinasabi ko po, I do not recommend student visa. Although ako, di ba, nag-student visa. Kasi magkakaiba po tayo ng situation and circumstances. Kung ang age po ninyo ay nasa within 20s, late 20s, may experience po kayo, nag-English exam, at ang long-term goal ninyo ay manatili po bilang permanent resident or citizen ng Australia balang araw, is mag-undergo na po kayo ng skill assessment. So, kagaya po niya is business management graduate and ang experience niya ay senior financial analyst. So, i-go through niyo po yung ANZASCO. Kung nandoon po yung list ng related sa work experience ninyo, magpa-assessment na po kayo. So, it's either CPA Australia, IPA, or CAAN. So, doon po, i-gauge po nila kung yung ang experience ninyo and education are aligned sa Australia. So, after nun, pwede na po kayong mag-apply ng permanent resident visa. So, mas maigi po yun dahil po napakagastos po ng pag-apply ng student visa or pag-undergo ng student visa at mag-aaral ka pa. So yun ang aking maiko-comment dito. Will I be eligible to take MPA? Sabi niya, kagaya ko po is Master of Professional Accounting. So, nag-MPA po ako. So, I think, yes. Kasi dun sa university, depende rin sa college or university na papasukan nyo. So, may requirements po doon. So, i-go through nyo po. Then, kasi ako sabi niya, should I need to take bachelor's degree in accountancy if I want to continue my path working in finance? I don't think so po. Wag na po kayong mag-bachelor's kung nakailang, depende po kasi sa years of experience ninyo. So,
Kagaya ko kung mayroon ng span of work experiences, upskilling na po ako. So, masteral na po ang kinuha ko at isang strategy po namin 'yon kasi ako, may husband po ako. So, 'pag masteral, unlimited po yung working hours niya. So, 'pag bachelors kasi same lang kayo ng work restriction. So, planuhin po talaga natin maigi kasi pagdating po dito sa Australia, nung nandito na po kami is, napaka-stiff po ng competition. Tandaan po natin, hindi lang po mga Pilipino ang pumapasok po dito. Iba't ibang lahi po ang nandito at mostly po ay nakapag-aral or mga professionals na rin sa kanilang bansa. So, ganun po ka-stiff ang competition. So, kung nandito kayo, malalaman ninyo na yung profession po natin sa Pilipinas ay hindi natin basta-basta ma-apply po dito. So, ito talaga yung sinasabi nilang mag-uumpisa ka from the scratch. So, be ready lang po. Nung pumunta po kami dito ng husband ko is, ganyan po yung thinking namin. So, Go regardless to zero na tinatawag nila at ground level, is dapat willing ka to do anything. I mean, to take risk. Kasi dito, ako kasi hindi ko, although I say na I'm back to scratch, but I think it's not back to zero level. From 1, so there's no way but you keep on going from 1, 2, 3, 4. So ako, I consider myself as 1, nasa step level 1 ako kasi nakapag-aral naman po ako sa Pilipinas. So I think my skills, I rely on my skills. Yun, at talagang buo at lakas ng loob ang kailangan mo dito. Be patient lang talaga. So I think kung yung tanong ninyo is kung ang pathway na kikita naman ninyo is mag-student visa, yes. Yun, pwede kayong kumuha ng MPA. But, as I said, I do not recommend a student visa pathway. Napakagastos po at sayang yung oras. Kung pwede na po kayong undergo, lalo sa inyo is accounting degree holder is PR na po. Pero kung there's no way out, like sa case ko naman po, yun, just be ready. Emotionally, financially, spiritually, physically. So, yun po yung mga four pillars na tatawagin ko na kailangan nating paghandaan. Pero although, kahit nandito na tayo, di ba, saka lamang natin malalaman pag nandito na tayo. Kasi talagang major decision and major transition po ang gagawin natin sa ating buhay. Next, at yun pala ay galing kay Mr. Bryce 6051. Thank you sa inyong pag-comment and sa question. I hope may na-share po ako sa inyong munting information. Next, at Yam Yam Musika. Wow, Yam Yam Musika. Hello, kung nanonood ka sa aking vlog ngayong araw. How much points needed para pwede mag-apply ng PR po? So, I can only speak sa aking course or sa aking profession, which is General Accountant and ZASCO. So, 65 points po ang minimum. Pero I know sa ibang professions or skills, ano rin po, at 65 points. Pero kahit 65 points po ang minimum, kagaya po ng ZASCO ko na General Accountant, ang nai-invite po is nasa points ng 95, 100, 105, 110. So, napakataas po. So, katulad ko, kung ma-imagine nyo po gaano makakuha ng 5 points. Pag natapos ko po yung master's degree ko or kapag nakapag-aral po kayo ng diploma or bachelor's or certificate, 5 points po yung equivalent niya. So, ganun po kahirap makakuha ng points. Sa English exam naman, sa English test is kung gusto mo na mataas na points, which is 20 points, kailangan mong makakuha ng superior sa English. So, ganun po kahirap po talaga ang kumuha ng points. Pero depende nga po sa profession natin kasi meron pong 65 points, 70 points ay nai-invite po sila kaagad. So, yun. Thank you po sa inyong question at Yam Yam Musika. This is 1 month ago. Then, at Jackie Sibayan 7859. Hello po, sana ma-notice nyo. Currently, may 4 months baby po ako. Plan kong mag-student and bring my husband and our baby with me. Paano po ang setup nyo kasama yung anak nyo? Okay, so ang situation nila is isasama niya yung husband niya, which is a very good decision kasi makakatulong po talaga si husband nyo sa inyong finances. Kasi kung bachelor certificate is, although may restricted working hours sila, naka-align naman yung fees nila.
So pag masteral naman, mas mataas yung fees, kaya siguro unlimited yung inyong dependent. So I think yung baby with me 4 months, so usually sa daycare po sila dadalhin kung wala kayong kasamang magbabantay. So ang daycare po dito, ayun, unfortunately napaka-costly po. So I think yun po yung isang research ninyo kung magkano po ang bayad. So dahil international student tayo, ay temporary visa holder tayo, wala po tayong benefit kagaya po ng mga naka-PR or citizen po dito. So ang maaari po ninyong gawin siguro na strategy is, kung may pasok po kayo, either si husband sa gabi po siya magtatrabaho para mabantayan po niya yung baby ninyo, at kapag nag-aaral po kayo, kasi hindi po natin sila pwedeng iwan dito nang mag-isa. So yun po. Yun, yung tanong niya is, may daycare po ba? Yes, madami pong childcare centers dito. At alam mo, at Jackie Sibayan, yan yung isang napakagandang nakita ko dito sa Australia. Kasi kung maisip mo dito, hindi sila yung nangangapit bahay kagaya sa atin sa Pilipinas, pero maganda ang social skills nila, na develop sila at an early age sa mga childcare center, kasi may mga childcare educator na talagang well-trained, may mga certificates po sila at nakapag-aral sila kung ano yung proper ways nila ng pagtuturo sa mga bata. So bata pa lang, tingin ko to talaga yung nag-foster ng manners and values nila dito, kasi napakabubuti po nilang mga tao dito. Syempre hindi po 100% ideally na perfect sila, pero mostly they're really very beautiful people. Yun po ang nakita ko dito sa mga locals ng Australia. They are really nice people. So yun po yung isa sa mga experience ko dito na dadalhin ko talaga habang buhay, kasi I'm very happy po na maka-experience at makakilala ng mga ganoong tao. So yun. At next naman, at Rachel de los Santos Espetero 1620. So sabi po niya, may comment po siya, ganyan din ang anak ko, nung una halos umiiyak ako pag nagkukwento siya. Pakahirap kahit professional ka dito sa Pinas, student na siya. Yes, totoo po yan. Sa klase po namin, syempre may chance na magsasabi yung instructor namin saan kayo galing bansa, anong tinapos nyo, ngayon anong trabaho nyo. Doon magugulat ka talaga. Mga professionals na rin po sila, pero master student, nagki-cleaning job, nagki-kitchen hand or nagdi-dishwasher, na mostly ay nasa retail, nasa supermarket. So ganun po. Pero dito, ito naman po ang maganda dito, kasi pare-parehas lang kayo ng rate, either ng mga nag-office or nasa skilled work or physical work. So dito, it doesn't matter. People don't care. They won't even ask you kung anong trabaho mo, magkano yung income mo. So yun yung isa sa maganda dito, na kung may compare lang natin sa ating bansa, di ba, na usually tinatanong natin kung anong trabaho, kasi sa atin pag nag-office is usually sila yung mas mataas yung rate, or although not generally, pero ganun, di ba? So dito hindi po, it doesn't matter. So yun lang, syempre talagang grabe yung adjustment and transition po pag ang layo po ng nakasanayan nating buhay at trabaho po sa Pilipinas, tapos nalagak po tayo ng ganun dito sa Australia. So be ready lang po. Ganyan po yung naging mindset namin noong pumunta po kami dito. So kumbaga, expect the worst, diba? Kasi minsan pag nag-expect tayo, dun tayo mas na-frustrate pag hindi nangyayari yung expectation natin. Pero Australia has a lot to offer, a lot of opportunity, basta hindi lamang po tayo mamimili. Yun. So more than the salary na mas mataas compare sa ating bansa, it's the quality of life. Nung nandito po ako, yung kalidad ng buhay, di po ba nakakainom ka galing sa tap water o galing sa gripo nila. Hindi mo kailangang ma-traffic ng 2 o 3 oras sa isang araw para lang bumiyahe dito. Napaka-efficient ng transport service nila. At ito yung talagang magandang gusto ko, ang government services nila. Very efficient, straightforward, wala nang kung ano-ano pang hinahanap sa'yo. So I think dito yung government nila is very transparent. Kung meron man pong hindi maganda, well, we do not live in a perfect world. So but then you get what you deserve dito sa Australia. Kung nagbabayad ka ng tax, maganda ang kalsada, napakaraming kalsada. Ang government, magpakuha ka lang ng licenses or ng registration sa sasakyan mo, it will not take you 15 minutes. Ganun po kabilis dito. Kung may complaint ka, surely
aasikasuhin ka nila. So it's a very nice system. So I think yung more than the salary itself, it's the quality of life that Australia can offer. You will live a comfortable life. I mean, na comfortable life, hindi mo kailangang maging mayaman para makaranas ng mas magandang buhay at pamumuhay po dito. Dahil dito, pantay-pantay po ang lahat ng tao. Yan. So, 2 questions na lang or last 2 comments na babasahin natin, then magpa-part 2 tayo kasi 7:05 na at 7:30 sasakyan kong bus. So at Mary Bienson 379, 4 months ago, I'm so sorry po talaga, hindi talaga ako nakakapag-reply at napaka-busy. But then I hope dito sa vlog ko ay sagot po ako or makapagbigay ng comments or opinion ko po sa inyong mga katanungan or comments. So Ma'am, hindi ba kayo affected sa Visa 485? Affected po ako. Unfortunately, I was one of those na nasa age bracket ng 35 years old up at affected. Kasi po, effective 1st ng July 2024, yung previously graduate visa na after naming mag-aral dito sa Australia, ay magkakaroon po kami. So, kasi ito yung ine-expect mong time na mabawi mo man lamang yung naging investment mo sa pag-aaral o yung mga nagastos mo. So, pero 35 years old or 34 years old and below is hindi po sila affected. So, they can still apply for the graduate visa. Pero sa kagaya ko po or sa inyo po na nasa same situation ko, na nandito na po nung in-announce yun. So, may mga mangilan na maaring nag-back out na at umuwi. So actually yun yung sinasabi ng husband ko. But then I said, nandito na tayo. Pagbabalikan ko kasi yung pagod, hirap, effort, and then yung gastos po namin. For me, there's no way but to continue. Kasi pag natapos ko po yung pag-aaral ko, nakapag-upskill ako, kahit umuwi ako ng Pilipinas, is may mas malaking opportunity pa rin po ako. So, nasa kalagitnaan na rin naman na ako. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang is mag-focus sa aking pag-aaral at sa trabaho habang nandito po sa Australia. So, there's no way out for me na mag-back out, umuwi at hindi natapusin yung aking student visa dahil nga apektado ako. So, magkaiba po tayo ng personality. Ako kasi I'm not, I'm ready for the battle. So, nasa battlefield po ako. So, for me, I need to move forward. So, sa mga nag-iisip po, meron tayong mga iba pang visa na pwedeng i-explore, or yung iba is nag-iisip siguro na pumunta sa Canada or New Zealand. But for me personally, wala pong ganung option. It's either uuwi na lang po ako ng Pilipinas at doon po ay gagamitin ko ang aking pinag-aralan. At yung iba is nagplano mag-student visa. For me, ayoko pong mag-aral na ulit. Kakapagod po ang mag-aral at nagtatrabaho. So magkakaiba po tayo ng sitwasyon and yung mga motivation po sa buhay. So kung pwede niyo pong explore yung ibang visa, gaya po ng sabi ko, may 407 visa or training visa. So after nyong mag-aral is usually 2 years po yan, bagong visa po ata yun. So disclaimer ha, hindi po ako migration agent, but these are from my researches. So yun, pero 'di ba sa edad natin kung 35 years old and up ka na, so napaka-slim po yun ng chance na magte-train ka para doon sa profession mo. Or unless bago yung kinuha mong course or program po dito. So, yun. So, depende po. Then, meron tayo ng mga work sponsorship visas, which are yung 482 visa, 186 visa. So, if you have time, please go through po kung ano po yung mga visa sponsorship na ito. So, those are the things na maaari po natin gawin. Or, mag-undergo na po kayo ng PR visa, PR 189190 or 491. So, yun na yung mas maganda sa totoo lang. Pero yun nga, expect mo, depende kasi sa profession or skill mo. So, kung mataas, kagaya ko po sa General Accountant na ANZASCO, dahil ako po, naka-lodge din ako ng 189, 190, and 491 dahil nga mataas yung points, hindi po ako nai-invite. And nahila, kung 35 years old and up ka po is nasa last bracket ka na. So, nahila na po yung age, yung points natin sa age. So, ganon. Pero kung nasa in-demand profession ka po dito, ngayon, like mga health care, then childcare educator, so, please go through na po sa skill sa PR or permanent resident visa.
So, kailangan nyo lang pong magpa-skill assessment, then mag-undergo ng English test, then yung, syempre, i-collate nyo po lahat ng work experiences ninyo. So, siguro, sa isang vlog ko, pwede ko doon ma-share paano ko ginawa yung aking permanent resident na pag-apply, although unfortunately hindi nga po ako na-invite dahil nga napakababa na ng points ko. So ako kasi doon ay nag-DIY and I got a positive skill assessment po sa CPA Australia for both my bachelor's at saka work experience. Yun. So last comment or question po dito at Jean Sanchez 5905. So ito 4 months ago din. So ito sharing yung mini-message niya. So basahin po natin. Mahirap ang student visa dito, sabi niya. Nakakaawa, sagad sa trabaho, kulang pa. Unless mapera ka ng dati. Mahal ang rent dito. So sabi niya, mahirap mag-student visa dito. Totoo po yan. Napakahirap po. Kaya grabe, ang saludo ko po sa mga nag-student visa, na lalo na mag-isa na nagpunta dito, walang kamag-anak, kapamilya. Grabe po ang respeto ko po sa inyo. Napakalakas ng loob ninyo. Doon pa lang po, panalong-panalo na po kayo. So, keep going lang po talaga. Then, mahal ang rent dito. Totoo po. Napakamahal kasi ngayon nagkakaroon ng problem or issue sa housing dito or rental. So, weekly po ang bayaran. So, ito po yung isa sa nakaka-pressure sa amin, lalo ng international student dahil nga limited ang aming working hours. So, tapos nagbabayad ka pa ng upa. Kung hindi ka magbabayad, saan ka po titira? So, ito yung pinaka-importanting kailangan nating i-budget at weekly po ang bayaran dito. Usually weekly. Although siguro may mga fortnightly. So, kagaya namin, weekly po ang bayad namin. Then, sabi niya, may border akong student, 1 year na, grabe, nakakaawa. Baon sa utang sa Pinas at 48 hours lang ang work. Legal na trabaho kasi may nahuling under the table, kwinento sa Pinoy at pinauwi kasi bawal dito. Yes po, never ever do illegal activity. Just follow what is in your visa condition. Kasi pumasok po tayo dito mga professionals na tao, please have the integrity. Do what is right, always and all the time. So, naawa ako na maraming nagoyo na pumunta dito. Mag-survey mo kayong mabuti unless mayaman kayo, afford nyo magstay with family dito. False encouragement ng mga agency, ng mga student kasi hindi sila clear basta makapunta dito. Border ko teacher sa Pinas dito, nag-aaral daw ng cooking. So, I think magkakaiba po tayo ng sitwasyon at motivation ng pumunta po dito. So, most likely lahat naman po ay nag-research. And yun nga, iba tayo ng motivation. So, I think we depended on our own thinking and ability at may kanya-kanya nga tayong rason bakit tayo nagpunta dito. So I think dahil nandito na po tayong lahat, so malakas po ang loob natin lalo na sa mga nag-international student. So ipagpatuloy lang po natin. So nung nandito po kami sa Australia, tingin ko iisa lang po ang common denominator naming mga nagpunta dito, which is kumapit po talaga kami kay Lord. So, nung nandito po ako, yung faith ko ay binigay ko na po talaga kay Lord. So, naniniwala ako na hindi niya tayo pababayaan. There's always a light at the end of the tunnel. So, i-end ko na po at lalabas na ako at mag-aantay ng bus. At magpa-part 2 po tayo ng mga FAQs or mga comments na I think is maganda po. So, dito very open po ako for comments regardless kung negative or positive. I value opinions po dito and I respect that. I think it's a healthy discussion na makapag-share po tayo ng ating mga comments. So hanggang dito na lamang mga kabayan, mga ka-student visa. Please continue to like and subscribe my YouTube channel, Ako at ang Australia, for more updates regarding our life here in Australia on student visa. Bye!